Lagi na sinasabi sa akin ng parents ko na kahit wala naniniwala sa'yo, kahit kami, hindi na kami maniniwala sa'yo, maniwala ka sa sarili mo. Maniwala kasi sa sinasabi na may mga competitors tayo, diba? May mga, parang sabi natin, opponents or minsan na-challenge tayo. Pero ako, naniniwala ko sa sinasabi na comparison is the thief of joy. Mas maganda yung mag-focus ka lang sa sarili mo. Every single day, nag-i-improve ka kesa yung binibigyan mo ng energy or time yung ibang bagay na hindi mo naman controlled. Mic check, mic check. This is Avenue. This is Avenue, a space for me and you. Welcome to your new favorite podcast. This is Avenue, a space for me and you. And ngayon, syempre, hindi ko napapatagalin. Meron akong kasama dito. And he is one of my classmates dati. I believe grade 8? Grade 8 pa ata yun eh. Grade 8 pa ata yun. Pero now, he is a basketball player din naman sa San Sebastian. And siguro siya nagbahala magpakilala nung ibang details sa kanya. No? Introducing Migs Pascual. Let's go, Migs. What's up, pare? What's up? Tagal nating di nagkita. Pre. Kasi uling natin, 2019, di ba? Basta before pandemic pa. Senior high. After pandemic, wala na. Wala na. Hindi na tayo nagkita nun. Pero, kamusta? Kamusta ka, Migs? Okay naman ako ngayon, pre. Kumbaga, focus lang ako sa basketball, syempre. And syempre, yung family ko, nandyan din palagi para supportahan ako. Girlfriend ko, friends ko. So, blessed din ako sa maraming, diba? Maraming bagay. That's nice. Pero siguro simulan natin sa sa unang tanong lang rin naman. Just for you to introduce yourself more. Sino ka ba? Sino si Migs noon? And sino naman si Migs ngayon? Before kasi, syempre, medyo pa tayo kumbaga makulit pa, ganun. Medyo, hanggang ngayon makulit naman ako. Pero syempre, through experiences, mas nagiging mature tayo, diba? Hindi naman palaging kung tayo before, hanggang ngayon, nagiging complacent o kaya naging stagnant yung natin. Marami tayong natututunan. So, para sa akin, through experiences, marami akong natutunan nung simula pagkabata ko hanggang ngayon, diba? Okay. Ano bang mo ngayon? Ano bang ganap mo sa buhay ngayon? Ngayon kasi pre, sa San Sebastian talaga ako galing akong UE nung 2021 yata. Okay. 2021. Pandemic pa nun, di ba? Isang season lang ako doon. So, after nun, isang season, lumipat ako mga isang taon pa yata ako nagpahinga. Di mo na ako so parang akala ko lumipat ka agad. So parang sa UE, 2 sem ata, halos 1 year. 1 year ako nag-aral doon. Pero isang season lang yung nalaroan ko dahil pandemic nga, diba? Okay. So after nun, di mo na ako umalis akong UE. Siguro mga isang sem or 1 year din halos. Next year ako lumipat ng San Sebastian. So last year yun. 2023. So recent lang rin pala. Last year 2023, pandemic. 2023, residency ako nun. What do you mean by residency? Yun yung parang kailangan mong 1 year residency sa pag sa basketball kasi pag lumipat ka, especially sa college, UAAP man or NCAA, kailangan mo mag-serve ng 1 year residency. Kumbaga, parang mo yun? Parang, ewan kung parang break or Basta yun yung yun yung rule. May rule na ganun talaga. Ano yun? Yung 1 year residency na yun, may laro na yun? Hindi, kumbaga hindi ka maglalaro ng isang season so ng wala pa talaga. Yun NCAA. Okay. Pero may mga off-season leagues naman. May liga pa rin kayo kahit ongoing yung NC. Pero hindi NCAA kasi nga kailangan mo i-serve yung 1 year residency mo. So, 2023, lumipat ka ng UE. Hindi, ng San Sebastian. Ay, San Sebastian. Baliktad, sorry. And then you serve the residency. And then lately, nakapaglaro ka na itong nakaraan. 2024. Last week yung last game namin kasi nga, fortunately, hindi kami pumasok ng Final Four, diba? Pumasok is, LPU, Mapua, San Beda, tsaka CSB. Okay. So, alam ko, this Saturday ata yung game nila. So, kanina pa natin nababanggit, of course, Migs Pascual, kilala
Ever since high school pa lang, ever since Hindi kilala kasi- na as a basketball player. Hindi kasi nung, Ah. ako hindi, tsaka syempre sa San Beda, since prep, dyan na ako, di ba? Oo, So, oo. nagsimula ako mag-basketball, ng systematic basketball, grade 4 eh. Grade 4. Kumbaga, Okay. pinag-tryout ako ng daddy ko. Ang nangyari kasi noon, yung San Beda Juniors sa Cainta, nag-exhibition game. So, fiesta. Okay. December 1. So, hindi to school event, no? Hindi, kumbaga Oo. in-invite sila na, ewan ko sinong school yung kalaban eh. Pero syempre, di ba, pag San Beda Juniors, lalo dati, kumbaga, malakas yung team. Tinitingala agad. Basta San Beda, no? Ganun, Oo. di ba? So, syempre, yung dad ko, nasa munisipyo rin siya. So, nanood yata siya. Hindi ko alam, basta parang ganun. Hindi kasi ako kasama nun eh. So, Okay. after nun, parang nakakwentuhan niya yung si Coach Brit Roma. Okay. Nakakwentuhan niya si Coach Brit na parang may anak nga daw siyang bata. Siguro mga 11 or 10, siguro ganun. Batang-bata pa talaga. Mga pwede mag-try out, ganun. Sa elementary na di ba? E di, after a week or so yata, nag-try out ako. Alam ko kasabay ko pa si si Philip Plantilla. Oh, okay. So, yun. Ako naman, syempre, bata ako. Hindi ko naman nakalaing, di ba, kung ano man yung narating ko or napulso ko ngayon na hindi ko akalain 10 years ago na pwede mangyari yun, di ba? Okay. Hindi mo, hindi ko mo kontrolado yun eh. So, ako, nung time enjoy lang. Hanggang magtuloy-tuloy Basically, gusto mo lang maglaro. yun lang. Gusto mo lang Gusto mo lang maglaro. talaga maglaro. Tsaka syempre, passionate ka dun sa ginagawa mo. So, di ka nabubore kahit ako, parang naging instinct ko na rin or nasanay na yung katawan ko na mag-training araw-araw. Sa una, mahirap. Pero, eventually, Nagiging madali na rin. ma-overcome mo eh. So, yun yung start ng journey ko talaga. Since andito na tayo sa usapan nung start ng journey mo mismo, pwede mo bang i-share, anong nag-spark ng interest sa'yo sa basketball? Anong nagpasimula sa'yo mismo? Anong nagpatuloy sa'yo? Since bata pa lang siguro mga 5 o 4, basta mga 4 o 5 years old, inaano na ako ng daddy ko na maging player eh. Tas, in-expose ka na agad dun sa... alam ko mga 7 yata ako or 8, nag-Milo Best pa eh. Kasi ganun pa uso dati, di ba? Ateneo yun eh. Milo Best, ganun. Tapos doon, nakita ng daddy ko na, siguro, di ko alam kasi bata ako eh. May potential ako siguro sa paglalaro. Kasi nakitaan ka siguro ng daddy mo rin. na pwede ako magtuloy-tuloy, ganun. Mami ko rin, supportive din naman. So, why not, diba, na i-pursue yung ganung Kasi, ako, bata ka, nag-enjoy ka lang naman eh. Ano bang kinalaman ko dun sa pag-varsity or diba? So, yun yung nag-spark talaga sa akin. And, blessed din ako dahil, yun nga, may talent din talagang binigay si Lord sa akin na, diba? Ganun yun eh. Hindi ka naman makapaglaro kung diba? Pero kasi nasabi mo, nung bata ka, of course, ang nag-spark talaga sa'yo, hindi ka nabubore. Ang saya na ito gawin, basketball. Dito talaga ako nag-e-enjoy. Pero as time goes by, nung ka na, for example, naging elementary, high school, doon muna tayo, elementary, high school, anong nagpaano sa'yo? Anong nagsilbing inspiration sa'yo para ituloy-tuloy talaga yon? Ang nag-inspire sa akin, syempre, yung family ko rin talaga. And syempre, ako, yung sarili ko, lagi kong china-challenge. Alam mo yun? Kumbaga yung pagiging competitor mo, pagiging... May pagiging competitive ka rin talaga. Nung bata ako, mas hindi naman mas kumbaga mas pikon. Parang ganun ako. Okay. Yun nga. So, parang, ngayon, competitive ako, pero in a way na mas mature, gets mo, di ba? Okay. Hindi ka na yung parang mainitin yung ulo, hindi ka na yung... Kumbaga, positive side na ng pagkapikon? Kumbaga, medyo minsan nagmamature ka na, so more on nag-iisip ka na kung ano ba yung pwede mangyari, ano yung mga dapat di mo gawin, kasi baka may consequence, di ba? May mga ganong time eh. So sa akin, yung family ko yung talaga sa akin. Kasi pinupush ka rin nila, pinupush nila ako. Galing. Tsaka at the same time, gusto ko rin. Hindi mo naman pwedeng, ang advice ko sa hindi mo naman pwede i-pursue yung bagay kung pilit lang eh.
Sabagay. Diba? That's a Kung pinipilit great ka point. lang. Kung Oo. pinipilit ka lang, hindi mo pwedeng ipulso yun. Kumbaga, nape-pressure ka lang outside dun sa ano mo, pero ayaw mo, di ba? Wala rin Kasi mangyayari. kahit sabihin natin for example, may isa kang bagay na ginagawa mo tapos pinupush ka lang ng ibang tao. Ang hirap niyang ituloy kasi Tsaka- hindi mo talaga gusto. Tsaka, yung motivation mo on and off. Yeah. Yung hindi ka, kumbaga, may days or times na, ano ba yan, parang nakakatamad, ganun. Parang doon papasok rin yung no? You always come back to the why. Doon sa reason kung Ano ba't ka yung purpose nagsimula. mo? Yun. Kasi pag ang rason mo lang, gusto ng nanay ko, gusto ng tatay ko, that won't work. Hindi nag-work yun. Ang hirap nun. Pero, balik tayo. Dito na tayo sa parang you already started the basketball career. And then, pwede mo ba kaming i-walk through your basketball career, high school, until now, until college? Saan ka pumasok? Saan ka unang saan mo unang sinimulan yung basketball career mo and then onwards? So, yun nga, elementary, di ba? Grade 4. So, okay, nagtuloy. Grade 5. Yung grade 5, grade 6, doon ko na nakilala sina Coach VL Sandalo. Saan to? Sa San Beda pa rin, Okay. San Beda. Si Coach Brit kasi, head coach yata, alam ko nung time na head coach pa siya ng juniors eh. So, kaming mga bata, hindi niya pa kami masyadong inawakan nun. Siyempre, may mga coach pa na sa developmental eh. So marami talaga silang maraming coach yan sa assigned San to Beda. each Kumbaga, skill, ganun. Hindi, kumbaga, each age group. Parang Okay, ganun. per age group. So, parang yung high school, syempre may team A. Yung team A, yun yung juniors, yung NCAA. So, may team B, may iba ring umahawak. Pero, isang programa yun. Kasi nga, lahat yun, programmer ni, ni late great Coach Ato Batolato, di ba? So, yung grade 5 ko, grade 6, si Coach Brit, sina Coach Manu, Coach Troy Umali, yun yung umawak sa akin. And Tapos, nung pagdating high school, grade 7, yun yung, parang turning point din ng career ko na may time na kinausap ako ni Coach Ato na, kinausap niya ako habang nag-ensayo. Grade 7 ako nun eh. Na, yun nga, scholar na daw ako. Kumbaga, bibigyan akong scholarship. Kasi nga, nakita nila siguro may potential. Kasi, pagka di ka naman din bibigyan ng scholarship if kumbaga hindi ka nila makikitang may potential at dun sa age group na kaya kasi nag-excel ka, 'di ba? So ako, di ko naman blessed ako na ganun, 'di ba? So, ang iniisip ko ngayon na pag naiisip ko yun, sobrang blessed ko. Kasi bata ka, hindi, parang kala mo normal lang, di ba? Pero Nisip mo na, pala. nag-enjoy ka lang eh. Tapos grabe pala, iba rin You yung have the potential pala. Diba? So, grade 7, yun. Halos lahat sila, hinawakan na ako. Si Coach Manu, Coach VL, sina Coach Andy Mejos, magkapatid, tsaka si Coach Nolly Mejos. So, hanggang grade 9, yun. Sila na yung mga coach ko. Okay. So, grade 9, after nun, parang, nag-invite yung Batang Gilas ng pool. Oh, okay. So, yung grade 9 na yun yung, nag-try out, ganito. Kasama ko rin si, ang beda rin nun, si Josh Lazaro, tsaka si RC Kalimag. Kami tatlo yung magkakasama nun. So, Batang Gilas to? Okay. Training pool pa lang. Kumbaga, in-invite pa lang. So, ang maganda na nakuha kami, di ba? Nice. So, okay. nakuha kami. Nag-shaba kami dito sa atin. Tayo ang host, yung Southeast Asian Basketball. 20, hindi ko alam kung 2016, parang ganun. Yung time na yun, mga yata ako nun, 16 years old, ganun. 17. Okay. So, after nun, kasi, di ba, ang Team A nun, sina Evan Nele. Yeah. Sa juniors. Kami ni na Josh, ni na RC, Team B pa. Sa Sa Beda. Red Cubs? Kumbaga yung mother school namin, yung San Beda, Team B pa kami. Syempre, di ba yung Team A coming of a championship yata, maganda yung tinatakbo. Syempre, may mga papapasok rin na So, after Batang Gilas, nag-tryout ako sa Lasal Zobel. As in, walk-in tryout. Kasi nga... By the way, just to clarify, nung
Red Cubs, Team B kayo. Oo. Yun yung time rin na pasok kayo sa Batang Gilas. Oo, kumbaga age Okay. group kasi yun eh. Upper age group Oo, pa rin kumbaga siya. ano kami nun eh, parang 16 under yata, Okay, parang ganun. galing rin. Oo, so after nun, parang kalagitnaan yata nung nasa Batang Gilas kami. Nag-tryout, ako nauna nag-tryout ako sa Lasal Zobel. Mm. Kasi may kakampi rin kaming Lasal Zobel dati si Raven Cortez. Oo. So parang, ganito, tryout daw ako, ganun. So ako, okay, sige, tryout. Kasi pwede na, may opportunity ako para ma-team A doon, UAAP. UAAP na pala yun, no? oo. Lasal. So nag-tryout ako, nagustuhan ako ng mga coach. So after nun, after a week yata, nag-commit na kami sa Lasal Zobel. Nagpaalam na kami ng dad ko tsaka ng mom ko sa San Beda kay Coach Ato Badulato. Tas nung time yata na yun si Coach JB, season ng head coach ng juniors. Sa Lasal? Hindi, sa San Beda. Sa San Beda, okay. Oo, kasi alam ko umalis na yata si Coach Brit nun, parang Okay. ganun. Tapos si Coach JB yung nung juniors na Team A. So nagpaalam na kami. So yun, napaganda yung ko na yun, yung experience ko na yun. Kasi nga, syempre new environment din, tas new teammates, yung mga learnings ko sa UAAP. Bago rin. Oo, bago rin. Si RC Kalimag rin, kasama ko siya nun. Nandun rin siya, Dalawa- Lasal Dalawa Zobel na rin. kami. Oo. So, Okay. kasi Josh Lazaro yata ni-recruit ng Ateneo ang pagkakaalam. So na kayo? Lahat kami. Kaya Nag-iba-iba yun yung na kayo? time na Team B, yung Team B namin, halos naglipatan din. Yung team Binong Beda. Oo, kami di ba Naglilipatan juniors? kayo yun. Kaya nung following year, ang Okay. naging Team B nun, na, di ba Team A pa nun sina Evan Nele? Mm-mm. Ang mga Team B nun, sina Justin Sanchez, Okay, sina okay. Josh Alcantara. Team B pa pala Kumbaga, sila nun. hindi pa kami magkakampi nun. Biglang sila yung, kasi recruit din sila eh, kasi nag-alisan kami, di ba? So yun, after nun, 2 years ako, Lasal Zobel. Naglaro ako yung unang year ko, nakalaro ako. Pero yung second year ko, hindi ako nakalaro ng UAAP dahil nagka-injury ako. Okay. Anong year to? Siguro mga 2018. Okay. Yung second year ko sa Zobel. Bale, 2018, first lipat mo pa lang? 2019. Yung first na lipat ko, nakalaro ka agad one nun, season, UAAP. yung rookie year ko. Okay. Nice. And siguro tutuloy natin to, no? Syempre, before we continue dun sa kwento ng high school to college career ni Mix ng basketball niya, no? Tutuloy natin to maya-maya. Let's have a short break lang muna. And mababalik ang Avenue. Peace. And nagbabalik ang Avenue, a space for me and you. And syempre, di na natin puputulin pa, no? Tuloy-tuloy na natin. Balik tayo dun sa usapan, Migs, nung last na nasabi mo kanina, Lasal Zobel. Nag-Lasal Zobel na kayo. And then, kamusta yung experience mo doon? Grade 10 or 11 ata? Grade 10 and 11. Kamusta ang experience mo naman sa Lasal Zobel? Noon na medyo parang ako, culture shock. Siyempre, iba yung simula prep hanggang grade 9. Beda. Sa beda ka, di ba? Tapos biglang nag-Lasal Zobel. Tapos nung nag-Zobel ako, medyo nag-iba rin. Tsaka siyempre, ang layo sa Alabang. Sa Alabang pala yun? Lasal Zobel. Sa Ayala, Alabang. Layo nga. Sa loob. Paano biyahe mo nun? So, ang nangyari nun, yun na. Committed na ako dun, di ba? So, pasok na, ganito. Nag-rent kami ng parents ko sa sa Ayala, Dun sa area Alabang. mismo, Sa loob. Nag-rent ng apartment, ganun. Kasi yung mom ko at that time, natrabaho sa BPI, pre. Sa Makati. So, malapit siya. So, pabor din sa kanya. Hindi. Daddy ko rin. Nandun rin kayo. Okay. Kumbaga, ginagawa ng daddy ko nun, grabe rin sacrifice ng parents ko nun eh. Daddy ko, aalis na maaga, tatrabaho dito sa Cainta, munisipyo. Tapos hapon, babalik na ngayon. Grabe. Para lang Tapos yung mom ko, mas malapit naman sa mom ko kasi nga, pabor sa kanya dahil Makati to Alabang, tapos Alabang to Makati lang papasok, di ba? So, may P2P na tawag, parang point to point na bus. So, mga
parang nangyayari, 20 minutes lang, nandun na siya sa BPI, Makati. Oo, so yun. And Pero ano rin, homesick din, syempre, di ba? Pero may mga naging friends din naman ako doon. Mga tropa din ako doon. Yung iba ko ring, yung si Job, then, 'di ba? Dito sa Beda. Oo. May yung isa kong kaibigan sa Zobel, naging kaibigan din nila dahil sa NBA 2K. Nung pandemic, pinakilala ko lang ganun. Tapos may time na nagkita-kita kami. Nagkakilala lang na sila. So, naging isang tropa na kayo. Kumbaga ngayon, ewan ko lang ngayon kung nakakausap pa ulit nila. Pero yun, kumbaga yung tropa ko, naging tropa. Yung small world nga rin. And then, di ba, Lasal Joel na kayo. Anong next sa basketball career mo that time? Grade 11 ako, yun yung last year ko sa, sa Zobel. Next year nun, bumalik ako sa San Beda. Anong nun, pre? 2018 yata. Okay. Anong dahilan nun? Ang reason nun is kasi nga hindi ako nakalaro ng isang year sa diba? Sa Lasal Zobel dahil nagka-injury ako. So, para humaba yung playing years ko lumipat ako NCAA. So, siyempre lipatan ko, di San Beda, diba? Kasi, syempre, okay na rin ako dyan eh. Pinabalik rin ako ni Coach Kilala Ato. ka na rin eh. Hindi, tsaka pinabalik rin ako ni Coach Ato, Badolato na So, yun, nagpaalam kami sa head coach ko sa Lasal Zobel na, yun nga, ang head coach yun sa Zobel, si Coach Boris Aldigir. So, yun, nagpaalam kami. Then, the following year, lumipat na akong Beda. Okay naman, wala namang, okay lang sa kanila. Naintindihan naman nila yung reason eh. Kasi nga, yun, yung playing years. Tapos, nung nagbeda ako, di ba, kabatch ko kayo. So, anong nangyari, sa mga hindi nakakaalam, yung pag-repeat ko, hindi yung repeat dahil na bumagsak ka. Yung repeat ko sa San Beda is para makalaro pa ng, humaba yung playing years ko, which is maging 2 more years pa sa NCAA. So, nakalaro ako nung season 95. Nakampi nga nun, sina Justin Sanchez, sina Ryan Namsali, sina Cabanyero, di ba? Sina Josh Alcantara. So, yun, nag-champion kami ng 95. The following year, dapat, di ba, senior year ko na yun. Baga, may isa pa ako. Nag-pandemic. Okay. That's the time na nag-pandemic na. So, wala. Walang basketball. Yun, wala. Hanggang gumraduate. So, nung gumraduate ako, yun, i-recruit naman ako ni Coach Jack tsaka Coach Jamike sa UE. Pandemic pa rin to? Or medyo parang papa-okay na ganun. Pero nag-bubble pa, diba? Nag-bubble pa yung season na yun eh. NCAA tsaka UAP naka-bubble. Parang nasa school kayo lahat. Bawal kayo lumabas kasi nga pandemic pa eh. May ECQ ba? Mga ganun. Parang ganun. So, quarantine shits pa. Quarantine. Mga pa, ano pa. So, yun. After nung, 1 year ko sa UE, parang, lumipat na akong San Sebastian. Okay. By the way, kasi medyo na-skip natin. Gusto ko lang rin talaga malaman. Nung nag-pandemic, na basically walang basketball eh. Anong ginawa mo nun? Hindi ako kasi yung bahay namin, likod court. So, ako, nakaka pa rin ako. Nakaka-training ka pa rin by yourself? Kumbaga, ako mag-isa, ganun. Tapos, minsan, workout sa bahay, ganun. Kumbaga, so, tuloy minsan, pa rin, no? Kumbaga, tuloy pa rin. Kahit di mo alam kung kailan man babalik yung basketball or yung mga leagues na tuloy ka pa rin talaga tuloy mo pa rin. So, ako hindi ako nawalan ng motivation na, even nung pandemic. Kumbaga, kasi para sa akin, niisip ko, binigyan ako ng talent ni Lord, di ba? Ayaw mo talaga sayangin. Hindi ko sasayangin. Tapos, di ba? Bahala na yung panahon kung para sa akin na parang bahala na kung kailan babalik. Basta ako pagbalik, alam ko, prepared ako and ready ako, di ba? So, galing. Yun yung, okay. yun yung mindset ko. Ganun. Ayos ha. And then, sige, tuloy natin nung, parang, ulit yung unang school mo nung UE. college? UE. Kamusta naman nun? Okay naman yung how's your basketball career? Okay naman yung ko nun sa UE. 1 year ako dun. Tapos, isang season, ganun. Tapos, kaya umalis ako UE, syempre, parang, hindi rin ako masyado nabigyang playing time nung 1 year. Okay. So,
parang kinausap din ako nung head coach, si Coach Jack, na parang the following year, baka i-reserve daw ako, ganun. So parang sinabi ko sa daddy ko na na i-reserve ako ganito ganyan, na matitimbi siguro, ganun. Mm. So nag-decide kami na na magpaalam and umalis ng UE. Lumipat Oo, naman. lumipat. Pero nung time na yun, wala pa akong anong school. Wala pang lilipatan na wala sure. pang So, Paano? Ano nangyari nun? ang ang nangyari nun, parang kumbaga may mga schools din na kung pwede or saan ba ako pwedeng lumipat, ganun. So, ang naging process nun, dapat talaga mapupunta rin akong Arellano. Oh. Kaso, ang nangyari is na rin yung head coach na kasi may head coaching position na na magbabago. Okay. So, dalawa yung naglalaban. So, hindi ko na sabihin kung sino yung basta okay, yung yun head na. coach na yun, hindi nakuha, di ba? Mm-mm. So, anong nangyari sa akin, after Holy Week yata yun, parang nirefer ako sa Baste. Oh, Ni okay. Kuya dati ring beda to si Kuya Borgie Hermida. Oh, familiar. Nirefer ako sa mga head coaching staff ng Baste. Ah. So, after Holy Week, nag-ensayo na ako. Tapos, yun. Nag-commit na rin ako. Kasi, feeling ko naman, Sure balls na, no, sa mabibigyan San naman ng Sebastian. opportunity. Mm. So, blessed din ako na, di ba, nag-residency ako last year. Tapos ngayon, napaganda talaga. Nakalaro ako. Ito, last week lang natapos. So, blessed ako talaga na, di ba, may mga time na akala mo parang wala. Yung parang, siyempre, akala mo, wala na ba? Yung ganun, di ba? So that time na-experience mo yun, parang... Hindi naman na-experience. Parang, kumbaga, nung lumipat akong Baste, parang iba yung plano ko. Iba yung plano namin ng dad ko. Pero, yung plano ni Lord, alam mo yung ganun. May binigay na kumbaga, may somehow, blessing mas na. maganda rin. Kaya ako Christian kasi ako yung family namin. So, para sa akin, kahit anong mangyari sa buhay mo, even kung down na down ka man, or ang dami mang obstacles sa buhay mo, or challenges, mau-overcome eh. Tama naman. Yun yung lagi rin nire-remind sa akin ng parents ko, and syempre yung sarili ko, na hindi pwedeng puro motivation lang or inspiration lang. Kailangan gawin mo rin, di ba? Disiplina rin disiplina talaga. rin. And minsan hindi man consistent na may mga time na yung araw talaga parang pagod ka, tipong drained ka, di ba? Kung ano yung kaya mong ibigay na tong araw na to or everyday, basta consistently na nagtatrabaho ka at pinupursue mo yung craft na gusto mo, tingin ko magbubunga yun. Parang doon rin pasok yung yung sinasabi natin na yung 100% mo sa isang araw, it's not always mataas, pero that's your 100% eh. Maybe yung 30% mo, that's your 100%. Diba? Pero you're still giving it your all. At least kesa yung wala kang ginawa, diba? Na parang wala lang. Diba? Pero andito na rin tayo sa usapan na parang difficult times. Let me ask you naman, ano ba yung mga parang mako-consider mo as your biggest challenges na nag-shape talaga sa'yo as a player? Can you... Yung na-injury ako. Ilang beses ako na-injury. Una, seryoso? back problem ko nagka-back spasm ko sa sa Lizobel. Siguro kung sobrang bugbog o sobrang tight siguro ng muscle ko. Parang sobrang tigas ng likod ko. Hindi ako makabend. Seryoso? Sakit ng likod ko. Anong nangyari that time? So, nung time na yun, nakalaro pa rin naman ako. Yun nga yung rookie year ko, diba, sa Zobel. Habang may back problem ka nun? Hindi, kumbaga, before season, doon ako nagka-back problem para mga 3 or 2 months before season, ganun. Nagka-back spasm ako. So, hindi ko naman alam kasi pag bata ka, diba? Hindi ako masyadong kasi nun eh. Wala pa tayong pake sa health. Kumbaga hindi ako masyadong masipag din mag-stretch. Tapos, kumbaga laro ng laro. Yun ba yung ganun. reason nun? Ha? Ano bang reason? May ang back problem kasi pwedeng
nagta-tight yung hamstrings mo, o kaya okay. sobrang bugbog mo na sa training, o kaya buhat, ganun. Ganun pala yun. So, pagod okay. na pagod na. Hindi ko rin alam nung time na yun. Tsaka syempre, di rin nga ako masipag mag-stretching, warm-up, ganun. So, yun. Tapos, the following year, yun yung kaya hindi, okay na ako nun. The following year, kaya di naman ako nakalaro nung last year ko sa Zobel. Kasi nga, nagka-groin injury ako. Ano yun? Groin, dito sa singit. Oh? Oo, Paano? ang sakit. As in, masakit yun dito mo? Masakit. Kumbaga, nung una, hindi ko siya iniinda. Kumbaga, tinitiis parang ko. wala lang, ganun. Nangyari para, sabi sa akin nung physical therapist ko, parang punit yung tissue ko dito. Tapos, pag galing akong higa, pag umiga ako, pero tapos aangat ako, sakit dito sa tiyan ko. Kala nga nung una, hernia daw, ganun. Parang lus-lus sa tiyan, ganun. Pero hindi naman. Ang nangyari lang, punit lang, simula dito hanggang dito naka-recover sa baba. ka naman from that. Okay. Tapos yun, nung bago mag-season next year, sa Beda, okay na ako. Kasi yun nga yung pinag-aandaan ko nun, di ba? Yung, okay. So basically, yung Injuries. mga injuries talaga. Dun Yun yung mga biggest challenges mo. Tsaka doon ako natuto na kung paano alagaan din yung katawan ko. Hanggang ngayon Lessons pa rin, no? Stretching, di ba? Tapos ngayon, nag-ice bath ako, ganun. Grabe Tas, very dedicated ka sa sa game mo eh. Kumbaga kasi puhunan mo katawan, di ba? Sabagay. Hindi mo pwedeng pabayaan eh. Pero na-realize ko lang pre, kasi considering na given pala na kino-consider mo yung biggest difficulties mo, challenges mo as your injuries. Basically, ang pinaparating mo lang is gustong-gusto mo talaga maglaro no? Yun yung ko. Para sa akin yung outside doon, either family or sila yung nagbibigay sa akin ng inspiration eh. Kumbaga, hindi nila ako binibigyan ng problema. Yung mga kaibigan, alam mo yun, hindi yung supportado talaga. Hindi, tsaka ibig sabihin, hindi toxic yung hindi toxic yung circle ko, environment. yung friends ko man, family ko, girlfriend ko. Walang walang iisiping may peace of mind ka off the court, di ba? Okay. Ngayong nasabi mo ng you have the peace of mind off the court, siguro let's talk about you on the court mismo. Kasi gusto ko lang rin malaman, no? Ano ba yung parang nagiging drive mo? Or ano yung nagpupush talaga sa'yo when you're inside the court na kapag naglalaro na? Parang, siguro, in a perspective ng isang di naglalaro ng basketball or ng kahit anong sport, ano ba yung nagda-drive sa'yo when you're inside the court na? Besides sa family ko, syempre, yan sa girlfriend ko, sa mga kaibigan ko, mga syempre yung mga taong yung mga taong biglang yung mga para mga bata minsan na na ina-acknowledge ka minsan sa mga ligan labas or mga na kuya pwede pa arbor jersey yung mga ganon. Kumbaga parang simple gestures lang, simple gestures parang may nakaka-appreciate. So ako kasi para sa akin ang purpose nung paglalaro kong basketball is to ma-inspire yung mga ibang tao. Maka-inspire ako ng mga ibang tao, hindi lang para sa career ko hanggang umangat or money or fame. Hindi naman ako ganung klaseng tao, hindi rin ako pinalaking ganun. So, yun yung masasabi kong kahit wag naman, 'di ba? Kahit mawala ako ngayon, alam kong may mai-inspire sa akin. Alam kong may iwan ka. Pag si Migs, ganun yung gusto kong maging image ko. Kumbaga, ayoko nung si Migs, di Kupal. hindi kumbaga sa iniingatan ko yung image ko. Pero at the same time, hindi yun yung personality and character ko. Hindi understood ganun. naman. Pre. Kasi siguro I can relate rin dun sa sinasabi mo. Kasi I believe nasabi ko na ng mga last episodes na kapag, for example, kung ako rin, mawawala rin ako. Somehow, gusto ko may iwan naman ako. Na hindi yung pumasada lang ako dun sa sa buhay. Nabuhay lang ako and then wala na. So, you wanna leave a legacy. Kumbaga, tsaka syempre, gusto mo positive vibe din yung binibring. Kumbaga, binibigay mo sa mga ibang tao na pagkasama ka, masaya lang sila. Same time, di mabigat sa feeling pagkasama ko. Yung mga ganun. And actually, I believe nakukuha ko yung vibe na yon sa iyo. Kasi, just siguro background lang sa iba, no? Grade 8,
naging magkaklase kami ni Migs. Pero hindi kami close. Oh. Hindi kami close. Siguro nag-uusap-usap kami, usapan tropa lang naman, ganyan. Pero hindi talaga kami close na as in nagsasama after classes, ganyan. Ano lang, usual, casual lang. Casual lang klase, talaga. ganun na. Oo. Pero every time na parang nakakausap ko si Migs, I don't feel pressured or I don't feel na shit, anong sasabihin ko dito sa taon to. Ngayon nga lang actually kami nagkita and I don't feel nervous naman. And I believe you're doing great with dun sa goal mo na mag-send ng positive vibes with other people. And ayun, ang dami na agad natin na pag-usapan. Pero we'll be back in a short while. Avenue will be back. And let's have a short break muna. Peace. Welcome back to Avenue, space for me and you. And again, dito ulit si Mix. And itutuloy natin yung usapan. Kasi kanina napag-usapan na natin yung when he's off the court and when he's on the court, ano ba yung nagpupush sa kanya and other shits pa, no? Pero ngayon, I just want to know rin, Migs, no? Kasi, of course, bilang tao, nagkakaroon talaga ng times na medyo natatanga na tayo sa buhay natin, na parang, shit, ano na nangyayari, ganyan, may maganda pa bang mangyayari sa akin? Siguro, iba naman sa scenario mo, di ba? Iba naman sa case mo. Pero, I just want to know, ano ba yung nagmo-motivate sa'yo when times are down, ganyan, kapag nado-down ka? How do you motivate yourself? Kumbaga, para ma-refocus ka ulit. Oo, parang ganun. Makapag-concentrate ka ulit, ganun, no? So ako minsan, nagbe-break lang ako minsan, halimbawa, hindi mo na ako magbabasketball in a 1 or 2 days, ganun, pahinga. Break talaga, no? Kumbaga, ganun lang, 1-2 days, pero hindi mo rin pwedeng pabayaan yung sarili mo. Pero, the same time, hindi to the point, to the extent na wala ka ng motivation or inspiration. Alam mo yun, kumbaga, ay, siguro, di ko lang araw. Alam mo yung ganun? O kaya minsan, bad game lang. O kaya, malas ka lang, ganun. Talo, yung mga ganun lang yung ano ko. Pero, motivation ko kasi para sa akin, pre, kumbaga, ako mismo. Hindi ko hinahanap sa iba. Hindi ko hinahanap yung motivation or validation sa ibang tao. Kumbaga, ako mismo na, ewan ko, nasanay akong ganun na kahit siyempre na-inspire ako sa mga tao sa paligid ko, pero yung nagmo-motivate, kumbaga ako, kinakausap ko yung sarili ko na na ganito yung dapat mong gawin. Alam mo naman kung paano gawin yung isang bagay. Kung hindi mo man alam, i-figure out mo, di ba? O kaya magtanong ka man, sino man, di ba? Ganun lang yung... Pero ako kasi, naniniwala kasi sa sinasabi na may mga competitors tayo, 'di ba? May mga parang sabi natin opponents or minsan na-challenge tayo, 'di ba? Sa mga tao. Pero ako naniniwala ako sa sinasabi na comparison is the thief of joy. Alam mo yung ganun. Kumbaga, hindi ko kino-compare yung achievements ko o yung downside ko sa ibang tao. Kasi once na advice ko lang sa mga ibang tao na once na kinumpare mo yung situation mo sa ngayon sa ibang tao na nag-e-excel, sabihin natin nag-e-excel sa ibang kung kalaban mo man yan or kung competitor mo man yan, dun mawawala yung yung ka mada-down. Alam mo yun? Kasi mas maganda yung mag-focus ka lang sa sarili mo na every single day nag-i-improve ka kaysa yung binibigyan mo ng energy or time yung ibang bagay na hindi mo naman controlled. Hindi mo naman controlled yung great point. 'Di ba, yung halimbawa, sabihin nating nag-excel yung competitor mo or kalaban mo na siya ngayon na parang ang ganda ng ginagawa niya ngayon. Di parang ikaw naman down na down ka naman. Kinaawaan kailangan mo na yung ba sarili maging mo. ganun? Di ba? Hindi mo pwedeng pressurein yung sarili mo. Iba't iba tayo ng capabilities, ng talents, ng kayang gawin sa buhay. So, hindi mo pwedeng i-compare yung kaya mo sa kaya ng iba. Alam mo yun? Kasi yung pwedeng yung strengths mo, weakness niya. Yung weakness niya, ay yung weakness ko, strength niya. Di ba? Pwedeng ganun. Pero pwede mo ring, kung ang positive side mo naman, kung yung motivation na yun, gusto mong, kung yung ganong scenario, gawin mong motivation, edi ang gawin mo na lang is, kung ano yung matututunan mo sa kanya, itry mo sa'yo. Pag hindi mo na-adapt,
edi okay, move on. Try Diba? ka ng ibang Try ka bagay. ibang bagay. Oo. Wala namang masama eh. Tao ka. Yeah. Wala namang perfect tao. Kumbaga, lahat Galing. nagkakamali. Lahat, hindi, lahat iba-iba. Mm-mm. Kumbaga, basta wag mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Kumbaga, titignan mo lang yung sarili mo lagi na kung okay ka ba. Kumbaga, peace of mind mo, yung sa mga tao sa paligid mo. Yun yung, Yeah. doon ka kukuha ng lakas eh. And syempre, yun nga, lagi na sinasabi sa akin ng parents ko na kahit wala naniniwala sa'yo, kahit kami, hindi na kami maniniwala sa'yo, maniwala ka sa sarili mo. Alam mo yung ganun na, Ang galing. kumbaga, ikaw lang din tutulong sa sarili mo eh. Ang galing. Kasi, Oo. actually, na-realize ko dun sa buong sagot mo, nakasenter siya sa sa Oo, sarili. Sa ano mo, sa sarili. Kumbaga, di mo pwedeng, parang meron din ako isang nakita na hindi mo pwedeng, ewan ko kung head coach yun or sa kung saan team na parang hindi mo pwedeng hayaan na ibang tao yung mag-dictate kung anong mangyayari sa'yo, di ba? Yeah. Same thing with motivation, no? May mga time naman na, may mga naman talaga na uncontrollable mo. Halimbawa, kung ano man yung panahon, kung ano man yung, Hindi mo na-control hindi mo yan. na, kung ano man yung, di ba, yung mga, basta maraming bagay na hindi mo na control. Pero, kung ano yung control mo, which is yung sarili mo, kung ano yung decisions mo sa buhay mo, may mga time, syempre, magkakamali ka through experiences, di ba? So, pero ikaw, sa sarili mo, bilang matured ka naman na, dapat alam mo na kung ano yung mga para sa sarili mo, para sa family mo, para sa friends mo, di ba? Basta wala kang naapakan ng ibang tao, di ba? Yun lang yung yun lang yung boundary. Bottom point dun. Pero ang galing kasi, siguro pag yung ibang tao tinatanong ko, how do they motivate themselves? Parang, somehow, nakikisama sila sa mga kaibigan nila, tropa nila, pero sobrang dalang ko marinig yung ganitong sagot na you focus on yourself. Na yung motivation na yan, tayo na hindi manggagaling yan sa iba. May mga time kasi na kasi ako, only child ako, diba? Pero may mga time na, alam mo yung only child ako, parang, kumbaga, kaya nga ako only child, ibig sabihin, blessed ka na, ganun yung nasa isip ko. Only child ka kasi alam ng parents mo, alam ni Lord na may kaya kang gawin, full potential mo, 'di ba? So, ako, yun yung motivation. Oo nga, baka kumbaga mind game, lang utak mga mental toughness ganun. Napansin ko sa'yo, pre, parang glass half full kind of person na you look at things always on a positive perspective. Hindi mo pwedeng malumbay ka, malungkot ka. Tama naman. Pero kanina, nasabi mo kanina na I just want to point this out. Siguro para ma-emphasize lang rin yung yung sinabi mo kanina, comparison is the thief of joy. Kasi siguro kwento ko lang rin to, no? Ang rason kung bakit hindi ako tumitingin ng story ng ibang tao. ng mga kunyari, IG stories, ganun. Sabihin nyo na mababaw, pero there came a time, siguro pandemic to. Tapos, parang, syempre wala akong ginagawa nun, pandemic, di ba? So, nakikita ko yung mga stories ng ibang tao. Shit, ang saya nila. Shit, may progress tong taong to. Ang galing. Shit, start siya ng negosyo. That's when I realized na, holy fuck, ba't ako nagko-compare lang na nagko-compare? Why not do something with myself? Kasi, unang-una, sayang oras. Kaysa nag-i-scroll ako doon, tweetingin lang ako ng story ng ibang tao. Ba't di ako magsimula ng sarili ko? And, yun. Diba? Actually, that's the reason kung bakit ako nag-start ng music production, music shitty waps, lahat ng ginagawa ko ngayon, content creation. That's the time I realized na I need to do something with myself. Hindi pwedeng naka-angkla lang ako sa ibang tao lagi. And, ang galing lang. Another thing na gusto ko pang ma-emphasize sa sinabi mo kanina, focus on the things that you can control. Huwag mo i-focus yung sarili mo dun sa mga uncontrollable. Kasi, wala ka namang magagawa. Ako ewan ko pero napapansin ko sa karamihan ng tao, siguro mga 80 to, sabi natin 70 to 80%, kaya sila nai-insecure sa ibang tao kasi kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Totoo. Kumbaga, imbes na gawin mo na lang, kumbaga para sa sarili mo or kung sino man yun, kung saan ka na-inspire. 'Di ba? Kasi bakit mo kailangang i-compare yung sarili mo tapos may insecure ka
yung iba, ang nangyayari, sisiraan nila. Di ba? Oo. Pangit naman yung ganun. Ay, hindi, It's parang advisable, no? toxic eh. Oo. Toxic yung ganun eh. Oo. Ang galing, no? Kasi dun sa mga sinabi mo, na-emphasize mo pa rin yung good vibes na gusto mong iparating. Kasi you're a very chill person. Alam mo yung chill guy na meme? Minsan kumbaga, depende. Minsan laid back. Oo. Ganun. Kumbaga, pero hindi ako yung tipong magyayabang. Hindi ako ganun. Hindi kayo Mga tamad chill na lang, oo. mayabang eh. Chill Hindi kayong lang. ganun eh. Oo. You're a very chill person. To the point na parang kaya mong palagpasin yung mga masasamang nangyayari sa'yo. And Kasi- siguro, that's how you motivate yourself Kasi eh. No? araw-araw, basta buhay ka, di ba? May opportunity ka bumawi, mag-bounce back. Yun yung Galing. point ko eh. Siguro next question ko na lang. Saan mo natutunan yan? Paano mo natutunan yung mga bagay na yan? Experiences and syempre, yung parents ko. Tingnan, values, Okay, influence beliefs. talaga, no? Values, beliefs, manners, gano'n. Paano pinala kasi nag-iisa ako, tinutukan ako eh. Pero hindi to the point na tinutukan ako, inabuso ko. Hindi ganun yung kumbaga, hindi ganun yung mindset ko. Bata ako, alam kong nakatutok sa akin yung parents ko, ganito. Pero hindi ko hinayaan na, nakatutok sila sa akin, kahit anong gawin ko, kahit magkaloko-loko ko, hindi naman ganun, 'di ba? Dapat hindi ka rin pwedeng umasa sa kanila na hanggang, siyempre, lumalaki ka rin, tumatanda ka rin. Hindi naman pwedeng lahat, iasa mo rin na sila lang, doon ka lang aasa. Dapat sa sarili mo, alam mo kung paano i-figure out. Kasi, yung nga sinasabi ng parents ko eh, may mga experiences sila na hindi ko rin na-experience. May mga experiences din ako na baka hindi na rin na-experience. Halimbawa, ngayon, yung mga bata ngayon, mas mas magaling, mas techy na, mas magaling mag-computer, mas yung mga dati, yung mga, halimbawa, mga grandparents mo, parents mo, mas magaling ka sa pagdating sa kasi nga, ngayon yung nauso, kumbaga, di ba? Yung mga bagay, hindi mo pwedeng ikumpara sa ngayon sa dati. Diba? Tama. Hindi mo pwedeng gawin yun. Galing. Parang siya eh. Parang yung sinasabi tungkol sa mga mentors and coaches. Na yung mga coaches and mentors natin, meron na silang na-experience. Na somehow, pag tinuro nila yun sa'yo, yung mga pagkakamali nila, for example, yun na yung opportunity mo para hindi na gawin yun. Yun na yung opportunity mo. Pwede ring dagdagan mo na lang. Dagdagan mo na lang. Doon nangyayari yung kumbaga sinasabi inspiration. Once na nakuha mo sa parents mo yung ganito, dinagdagan mo ng isa pang maganda, nagkaanak ka, tinuro mo pareho, di mas maganda, mo yun? Generation by generation na. Kumbaga ganun yung dapat mindset ng Yeah. And actually, yun yung nagbibuild ng ng character mo mismo. Yung influence talaga ng ibang tao. Basta yung maganda lang kukunin mo. Hindi, tsaka syempre, pag medyo, alam mo naman, kung toxic na or hindi na, parang mali na to, alam mo naman yun eh. Medyo layo ka na. Wala namang masama dun eh. Kung hindi ka na magbe-benefit dun, for your own sake, di ba? Yeah. Ano bang mangyayari? Tama yung naman. masama yun. Yan. Pero eto kanina pa ako curious dito. Kasi as a basketball player, eto lagi ko naririnig sa mga, kahit hindi basketball naman, sa talaga, athletes, the word discipline. Paano mo siya pinapractice? Or paano ka mag-build ng discipline? Discipline para sa akin kasi lahat ng sinabi ko kanina. Motivation, inspiration, lahat na yung mental toughness mo, pagiging ready mo. Pero yung disiplina mo kasi nasa sayo, mo yun eh. Sarili pa rin. Sarili mo yun, character mo yun eh. Halimbawa, bukas, yung ibang tao, kumbaga gumagala. Halimbawa, Friday, may ka, bawa ibang tao, gumigimik, maalis, ikaw, kinabukasan, may training ka, may kailangan kang gawin para sa'yo, para sa team mo. Yun yung discipline. Matulog ka maaga, gising ka maaga bukas. Everyday yun, consistently. Hindi mo naman pwedeng sinabing, discipline ako ngayong araw. Bukas, ka? Parang, wala ka na. Higa ka lang Hindi bukas. discipline yun, di ba? Ang discipline, consistency. Kumbaga, discipline and consistency, iisa yun. Yun yung, Good point. ko. Yun So yung, basically,
pwede nating i-define talaga yung discipline with the word consistency. Pero yun nga, Tama naman. at the same time, hindi rin pag sinabing consistent, consistent. Yung sinabi mo kanina, 100%, pwedeng bukas Oo. 30% mo, 100%. Kaya nga may kasabihan din na, na it's okay not to be okay. Alam mo yung ganun, di ba? Yeah. Na okay lang, kahit di ka okay ngayon, basta bukas, bawi ka. Alam mo yung ganun. Basta keep going lang, di ba? Bawi lang rin talaga bawi ng lang ng bawi. bawi. Tama naman. And siguro ito, kasi syempre kanina mo pa rin naman nababanggit yung inspiration yung value na binibigay sa ng family mo. Ngayon siguro from an athlete's perspective, how do you balance out naman yung time mo with, of course, your career, basketball career, and then yung time mo with your relationships? Yun yung ko pre, dun ako magaling. Time management, ganun na parang workout ako. Bawa morning, workout ako 9. Alis ako, ganito. Bawa, alis. O kaya, may training pa sa hapon, mga ganun. Bawa, ngayong araw, ako, di ba, chinat kita, may podcast ngayon. May recording tayo ngayon. Mamayang gabi, may laro ako. Pero lang yun, parang papawis lang, ganun. Okay. So, bukas naman, workout ako 12, ganun. Tapos sa Friday, baka, iba naman, ganun. So, pero, basically, ni-schedule mo talaga, ko, kumbaga, ahead. Kaya nga, di ba, dapat nga to, di ba? Hindi po nakakalam. Dapat nga to, baka December pa dapat, di ba? Nasa isip ko, wala naman akong gagawin. Pwede naman, kaya naman. Tsaka, chinat kita, di ba, Bre? Kaya. Baka pwede, pre, November, kumbaga, ahead of time, ganun. Galing nga. Pinupuno mo agad yung schedule mo talaga. Kumbaga, tapos schedule mo rin, kailangan papahinga, kailangan baka pwedeng umalis. Yung mga ganun. Very disciplined ka. Kumbaga, very disciplined time ka sa management. Para sa akin kasi, ayoko nung biglaan, ayoko rin nung late. Kaya nga, di ba, kaya kung may call time, alam mo yung ganun. Diba? Ako pa nga, nagtanong ako sa'yo. Actually, aga niya dumating kanina. Yung sinabi niya. Nagtanong call time, di ba? Ako pa nagtanong. 1 p.m. Baka nakakaya kay Noel. Tanong nga yung call time. Actually, very disciplined. Kanina ko lang siguro napatunayan. But nung sinabi niyang 1 p.m. siya dadating. Sakto. Sakto. 1 p.m. Galing. Pero, ang galing, no? Ganun mo pala siya binabalance out yung relationships mo with your basketball career. And siguro ito na lang. Given na until now, from grade 4 to college, hanggang ngayon basketball pa rin. Sa tingin mo, ano ba yung ultimate goal mo with your basketball career? Ano yung pinakang goal mo? Ang goal ko is to play professionally, syempre, di ba? Either PBA or overseas man. Di ko alam, or MPBL, di ba? Pero syempre, depende yun sa tratrabahuhin ko. Yeah. Sa the coming years na kung ano man mapapakita. Syempre, sa NCAA, bago ka mag-NC, that maganda pakita mo bago ka mag-pro para ma-draft ka rin, di ba? And syempre, yung mahirap, rin doon, challenge din doon is tumagal ka sa pro. Siyempre, di ba? Hindi, may mga players din na gumagaling, may mas bata, ganun, na tuloy-tuloy rin nag-e-ensayo. So, yun nga, challenge mo lang din yung sarili mo. And siyempre, off the court, maging mabuting anak ka, di ba? yun yung ko eh. Actually, yung next question ko. Kaibigan, maging mabuting kaibigan. Siyempre, rin tayo, di mo alam, God willing, di ba, kung makapag-asawa na, di ba? Yun, gusto ko kung ano yung trato sa akin ng parents ko. God willing, kung magkakaanak man ako, di ba? Ganun din, yun din yung maipasa ko. Kasi, para sa akin, family-oriented talaga kami, pre. So, yun yung laging ini-instill sa akin ng parents ko na, yun. Mga bagay na gano'n. Pero siguro, sabi mo na yung dream mo with PBA or basically professional basketball. Do you have a dream outside basketball? Survey question lang. Tsaka yun, di ko pa sure eh. Pero feeling, ang parang iniisip ko, parang binivision ko is yung yung magka-business, ganun. Pero syempre busy pa ako sa sa business. And syempre, parang, alam mo yun, kung hindi na ako naglalaro or retired na or
gusto ko sa industriya pa rin ng basketball na either makapag-coach or analyst, ganun. Galing, no? Oo. Ganun Paano, yung sa, mga... within basketball Oo, talaga pero yung gusto gusto ko mo. yung nakakatulong pa rin Oo. ako. Kasi syempre, pag coach ka, pwede kang yung mga batang maturuan mo kung After ng time na ikaw ay naglalaro, ikaw naman yung mang-influensya ngayon, ikaw naman magturo. sa mga ibang tao. Galing. Diba? Great point. And siguro, no, wait lang. Ayan. Siguro dami na agad natin na pag-usapan on this. Siguro third segment na ata to. Pero hindi pa tayo tapos. Siguro we're gonna have our last segment maya-maya. Pero for now, let's have a short break lang muna ulit and magbabalik ang Avenue. Peace. Welcome back to Avenue, a space for me and you. And pangalawang take na to. Pangalawang take to kasi hindi na record yung kanina. Pasensya na rin for that. And siguro for now, babalik na tayo dun sa pinag-uusapan rin natin kanina na this is the last segment na rin kasi. This is the last segment na rin. And we will allot this part for you to provide your message dun sa mga taong sumusuporta talaga sa'yo, sa mga fans mo, and basically sa lahat ng nakatingin sa'yo. What can you say to them? What will you say to them? Una-una nagpapasalamat ako kay Lord kasi nga, di ba, binigyan niya ako ng family, ng friends, ng relatives na, and syempre yung girlfriend ko and yung family ng girlfriend ko na sinusuportahan ako palagi. Lagi kung ano man yung gawin ko sa buhay ko, lagi nila akong kinukumusta, and syempre nagpapasalamat ako dahil palagi silang nandyan. Yun. So, sa mga supporters naman, thank you dahil nai-inspire kayo sa ginagawa ko. And syempre, kayo rin sana maging inspiration din kayo sa mga susunod na generation and sa mga ibang tao kasi yun yung pinaka-importante palagi. Yan, tama naman. And siguro we're down to our final question na rin naman. Final na rin naman, final advice or thoughts na pwede mong mabahagi para dun sa mga taong nagsusumikap rin, para sa mga taong with the same career as you or even outside the career na nasan ka ngayon. Anong final message or advice ang pwede mong mabahagi para sa kanila? Sa akin lang is yung consistency, yung hard work, and yung discipline syempre. When it comes to dun sa craft na gusto mo, either athlete ka man or engineer, di ba, kung painter ka man, kahit architecture, kung anong profession na gusto mo. Kasi ikaw lang din yung sa sarili, gaya ng sinabi ko kanina, yung motivation, di ba? Ikaw lang din yung makaka-figure out sa kung anong gusto mong gawin, kung anong dapat mong gawin. Pero at the same time, dapat may mga mentor ka rin and willing ka rin na matuto. Kasi hindi pwedeng close-minded ka when it comes to to life. Yeah. 'Di ba? Ako on and off the court, may mga natututunan din ako sa mga ibang tao, either bata man 'yan, mas matanda man sa akin 'yan kasing edad ko man. Kasi may mga experience sila na may matututunan ka, and meron din akong experience na may babahagi ko rin sa kanila, 'di ba? Give and take. So, yun lang yung masasabi ko sa mga tao na gusto i-pursue kung ano man yung gusto nilang gawin sa buhay nila. And keep going. Walang masamang magkamali, walang masamang maging, kumbaga may mga times na off day mo o kaya malas ka. Di ba? May mga ganun time eh. May mga time na parang hindi ko araw to, di ba? May mga ganun na, okay, minsan pagod ka. Yeah. So yun, pag minsan feel mo burnt out ka rin na mentally and physically, magpahinga ka rin like a day or so, mga 2 days, di ba? Tapos balik ka ulit. Arangkada na ulit. Oo. Kasi hindi rin pwedeng matagal ka rin magpahinga, mga ngalawang ka rin nun, di ba? Tama So, naman. yun lang yung advice ko sa mga... Thank you so much. No? Pero I just want to emphasize, bago natin doon tapusin tong episode na to, na-realize ko lang rin kasi dun sa mga sinabi ni Migs, dun sa final message mo, pare-parehas lang eh. Pare-pare sa lahat ng tinatanong natin, paano mo minomotivate sarili mo? Or paano ka nag-keep going? What's your secret? Consistency, hard work, discipline.
it's always the same answer. And yun yung nagpapatunay na wala talagang sikreto. Kasi kahit ano namang profession natin, just like you said, for example, me as a content creator or music shitty waps, ganyan, you as a basketball player, anong kailangan natin? Consistency, hard work, discipline. Ang magkakaiba lang naman is yung skills eh. Oo. Diba? Yung set Yun of lang, skills na set of meron ka. skills na dapat mong gawin. Pero outside, yung ibang part dun, yun na yun. Wala talagang sikreto, no? Tsaka nasa sarili mo eh. Diba? And how you motivate yourself. And isa pa sa gusto kong ipunto, be coachable. Yung sabi mo kanina, be coachable. Siguro ito na lang, no? Last na. Bali, wala kasi yung pride eh. Parang, you have to choose kung kailan mo papataasin yung pride mo. And for me, actually, honestly sa akin lang, most of the time, I don't care about pride. Kasi yung yabang na yun, siguro use it positively. Just like, siguro, Tito Mikey, kung familiar ka, di ba? Kung paano yung sinasabi niya about pride or about yabang, siguro doon natin gamitin yung yabang na yun. Pero, using that pride to para tingnan yung ibang tao pababa and not being teachable, yung mga tao sa baba may matututunan ka rin doon eh. And sayang yung opportunity na matuto ka rin doon. Kaya ang mistakes ng ibang tao is masyado silang maano yung tingin nila sa sarili nila mataas. Kaya masyado. nga ako rin minsan may kasabihan din na not too high, not too low. Nasa gitna ka rin, di ba, pre? Kasi hindi ka rin pwedeng wala ka ng kumpiyansa. Hindi rin pwedeng sobrang yabang taas mo. mo lang. Akala mo kung sino ka na, di ba? Hindi naman pwedeng ganun. At saka syempre, doon din papasok yung humility. Kailangan mo ring kailangan i-accept mo rin sa sarili mo na magkakamali ka at may mga mali ka. Hindi pwedeng yung ibang tao na bine-blame nila yung other people dahil sa pagkakamali nila pero sila pala yung may mali. Hindi yung, di ba, imbes na willing ka to accept na, ay, may mali pala ako. So, baka, ano kayang pwede kong gawin? Baka next time pwede kong maitama, di ba? Yun yung mga bagay na small details pero eventually pag tumatanda ka na, nag-build up ka ng kung anong gusto mo sa buhay mo, ma-apply mo, di ba? Doon pa rin tayo babalik sa sa sinabi rin natin kanina. Just focus on the things na nakokontrol mo talaga. Kung nagkamali ka, huwag mo nga i-blame sa ibang tao. Kasi putang ina, sayang oras pa rin. Mag-aaway pa kayo. Tsaka pag blame mo sa iba, ibig sabihin, hindi ka, parang may insecurities ka, hindi ka willing to, ayoko pero parang ganun yung dating eh. Akala kasi nung iba, pagka nag-blame or pag siniraan may ibang tao, ayos, ang galing. Hindi ganun ang buhay. Hindi ganun ang dapat hilahan pataas, di ba? Pangit yung that's true. May tao kang inaapakan o para maging sikat ka, para makilala ka, para gumaling. Hindi ako fan ng ganung. And dapat naman talaga ganun, actually. Dapat naman talaga ganun. And kung naririnig nyo sa mga, even on the past episodes natin, gawin mo lahat ng gusto mo. Huwag ka lang mga apak ng ibang tao. And yun naman palagi. And that's it. Thank you so much, Migs Pascual. Thank you so much for the opportunity na mag-guest dito sa Avenue. And solid. I hope may natutunan kayo. Kasi ako marami. Marami rin ako napulot from Migs and I hope kayo rin. And again, salamat Migs for accepting the invitation dito. Thank you, The Avenue. Maybe may pakape pa yan. And so, sponsored by AVN Coffee. Libre na yan. Pero thank you talaga so much for the opportunity. And I hope siguro hindi ito yung last. Hindi pa to. Meron pa marami naman tayo. Hindi ito yung last for Migs Pascual in Avenue. Malay nyo, next year, diba? Malay nyo lang naman pag nag-champion na si Migs. Sana. And let's pray for that. And that's it. That's for this episode. Thank you so much for listening. Again, this is Avenue, a space for me and you. Peace.